Ayan, so andito kami ngayon sa Barangay San Felipe, Tantangan, South Cotabato. So guys, gaya nga na nakikita nyo ngayon, ang makukulay at magagandang paso, at mamaya malalaman natin kung paano ito ginagawa at kung saan galing ang paso. Tignan natin. So ayan, nakikita nyo, magagandang paso with design. Para siyang duck, but yan ay paso na napakaganda. Wow, the best. At dito natin makikilala ang dalawang matagal na gumagawa ng paso. Walang iba kundi si Kuya Rico at Kuya Edward. Silang dalawa ay matagal na gumagawa ng paso. Si Kuya Rico ay almost 20 years na siyang gumagawa. At siya daw ang may-ari ng paggawaan ng paso na ito. At kasama lang niya gumagawa si Mang Rico. At dahil dyan, magpapaturo tayo sa kanila kung paano ginagawa ang paso or paano ang step by step ng paggawa ng paso. Ano dito na? Okay, unang step na gagawin ay mamasahin muna ang lupa o ang tinatawag nilang clay. After nito, ilalagay na at ipipesto na at paikutin na ito ng mabilis. Pag napaikot na ito ng mabilis, lalagyan ng tubig, ipoporma, at pag naporma, bubutasan sa gitna. Ayun, pag nabutasan na sa gitna, magkakaroon na ito ng shape. Lalagyan ulit ng tubig at itataas para magmukha itong pots. Kailangan maingat ang paggawa nito dahil napakadali nitong masira. Isang pagkakamali mo lang, masisira na ito kagad. After nun, lalagyan ng gitling sa baba pataas para maiangat ang taas para magmukha na itong paso na nilalagyan ng bulaklak. Tapos para maging plain ang clay, ginapunasan ito ng sponge para magpantay at para maging clean. Tapos isi-shape na ito, palalaki ng butas para matapos na. Ayun, sa loob lamang ng ilang minuto, ang daling matapos. Yes, tapos na siya. Huwag kang magala, kami natitira pa naman. Pagkatapos ito gawin, tapos na. Hindi pa natapos to. Okay na. Palayok. Wala namang Parang kain na ng manok. Kasi stop agad. So, according to Kuya Rico, kung malaki daw na paso ang gagawin nila, sa isang araw, nakakagawa sila ng 100 pieces na malaki na paso, gaya ng paso na ginagawa niya ngayon. Ito ang malaking paso na nakakagawa sila ng 100 pieces a day. Ang ibang paso ay umaabot ng 265 pieces a day pag maliit lang ang ginagawa nila. Ilan ng paso ay volume. Lalo na ngayon, nag-order mula sa Jensen or sa General Santos City, nag-order sila ng paso dito sa kila Kuya Rico. Aabot daw ng isang buwan bago makuha ang order. Sa isang buwan na doon, matatapos na lahat ng order na in-order ng taga General Santos City.
Ang tinatawag nilang clay o ang lupa ay kinukuha pa nila sa bundok. Sinusuri pa nila ito ng mabuti. Kung ganitong pots ang ginagawa nila sa isang araw, nakakagawa ng sila ng 100 pieces sa isang araw. Ito naman yung nilalagyan nila ng lupa pag ginagawa na yung pots. Kaya nang nakita nyo kanina. At hindi pa dyan natatapos. Gaya ng nakikita nyo ngayon, hindi magagawa ang paso, hindi ito matatapos at mabibiyak lang ito pag hindi ito naluto. Ito ang tinatawag nilang pugon. Ang pugon, dito linuluto ang mga natatapos nilang ginagawa nila na paso. Pero bago nito nila niluto dito, kaya kailangan muna nilang patuyuin ng 2 araw. At pag iyon ay natuyo na, pwede na nila dito lutuin. Sa loob lamang ng 2 araw, matatapos na itong lutuin dito sa malaking pugon.